I think the best description naman para sa ating nakapanood is bitin. Nakakabitin. Siguro the first question I'll throw kay Tanya and kay Direk Onat, no? Anong nauna? Kwento o cast? So, story. And then, pero syempre habang ginagawa mo yung kwento, meron ka talagang artista in mind. So, you just hope na tanggapin nila. So parang in a way medyo nagsabay, pero nabuo mo na yung kwento. Direk Onat, you wanna add to that? Yes, we're so fortunate that we're crafting the story. At habang nilalatag namin yung casting, isa-isa, umuoo naman, sabi namin na perfect. So, Did you personally talk to Angelica and Sanjo? It was the group of Kwento please, how was that? Pitching the story to Z and Angelica. Kinakabahan kami kasi like what I said a while ago, diba, gusto mo sana umuo sila kasi sila na yung napipicture mo. Ah, sila na. Sila na talaga yung napipicture namin habang ginagawa namin yung kwento. Habang pinipitch mo, grabe yung tension kasi gusto mong umuo sila. So maraming factors behind it, timeline and everything. Tapos alam mo namang mga new parents sila, so gusto mong sige na, pagbigyan nyo kami, isingit nyo kami sa schedule nyo, may ganun. Pero, I think, siguro they fell in love with the story din. Tapos with the character. Right. Kasi yun agad yung sinasabi nila, ang ganda ng character, it's something new. So, yun. Let's hear it from them. Z and Angge, when this was pitched to you, what was the initial reaction? Was it a quick yes? May proseso? Paano? For me, naaalala ko during the peak of Unmarried promo days. So, So recent lang. yes. Oh. Mga end of November, I think, mga ganun. So, papasok na ako ng promo ng Unmarried nung nag-present sila sa akin. And good thing is, ginawa namin yung Unmarried, natapos kami September pa. So, well-rested na and kumbaga nakabuelo na ulit, ready na ulit magtrabaho. Kaya nung in-offer nila, hindi naman yung parang, naku, sandali lang kasi kauwi ko lang ng bahay kailangan bumawi sa pamilya. Wala namang ganong naging problema. So walang consider na baka I have to talk to the family dahil baka hindi ako payagan, ganito, ganyan. So, yung aspetong yun is okay talaga kagad. Nung pinresent nila sa akin yung story, talagang hindi ko alam kung paano ako mag-no. Kasi, hindi ko naman inisip na ayoko itong tanggapin. Paano ba ako mag-no? Lahat nung pinapakita, lahat papunta sa yes eh. Ang ganda-ganda talaga nung story, nung pinipresent nila sa akin. And siguro nga, kapag may mga na-present na sa akin noon na parang hindi na nila hinintay yung yes or no, hindi na lang ako sumagot. Parang naintindihan na nila Tita Cory na ayaw niya, hindi siya sumagot. But with this, ang hiningi ko lang is timeline. Okay. Parang yun lang yun sa akin. And then, parang kilalang-kilala na nila ako na ang gusto talaga ni Angge na challenge siya eh. Totoo naman, yung deodorant ko hindi nag-work dito sa series na to. Yung kilikili ko talaga laging basang-basa ng pawis sa mga hirap na eksena, sa mga sign language na kailangan namin i-memorize. So, be careful what you wish for. Kaya nung pinresent sa akin, sabi ko, ito na yung hinihintay ko. Ito na yung wini-wish ko at pinag-pray ko, nabigay sa akin. So, hindi ko to matatanggihan. Pag kinabahan na si Angelica, it's a good sign. Yes. It's a good sign. Z, ikaw naman. Siyempre ngayon mas iba na yung mga desisyon ko sa buhay. Unlike before na pag talagang gusto ko yung project, on the spot mag-yes na ako kahit saan pa yan, di ba? Kahit saan. Ngayon parang kahit na marami na akong parang kino-consider locations. Talaga? Parang mukhang malayo location nyo eh. Malayo. Pero dahil sobrang mahirap palagpasin yung character, mahirap palagpasin yung storya, yung series. And siyempre, thankful kami na isa kami sa mga una na nagagawa ng miniseries for Prime. Kaya, di ba, parang malaking tulong to para sa amin. Hindi lang sa career namin, kumbaga, mas mapapanood din kami globally. Iba kasi yung parang hindi ko pa nagawa yung ganitong klaseng character na marami kang layers na pinapakita na hindi mo dapat ipahalata. Pero kailangan mo ipahalata, yung mga ganun. So, naka-work ko na si Direk Onat sa ganitong tema rin dati. At saka tingin ko naman, mas iba yung atake nito. And with Angelica naman, nakakatapos lang namin sa Mary. Tinanong nga, yun nga gandang unang tanong nila sa
namin, willing pa ba kayo magtrabaho sa Ay, totoo. Tinanong. Tapos, anong sagot? Oo naman, wala namang problema na magkatrabaho kami lagi kung talagang bagay naman sa amin at tingin naman namin, kaya namin, kaya namin gawin o gampanan yung mga characters. Parang feeling ko wala nang ice breaking na nangyari, no? Kasi sobrang warmed up na kayo sa isa't isa because of Anne-Mary. May mga things lang na kailangan i-unlearn from the characters of Anne-Mary going into this project? May in-learn ba tayo? Hindi, Ibang-iba siya eh. Layo niya talaga eh. Kaya hindi... And then siguro yung comfort level namin ni Z, masyado kami komportable sa isa't isa na hindi namin kailangan i-discuss kung ano yung magiging atake namin dito. Meron kaming tiwala meron akong tiwala sa understanding niya sa trabaho niya, and meron din siyang ganun sa akin. So hindi namin kailangan i-discuss yung mga atake levels kung paano mag-work yung dynamics namin. Isang tinginan lang, isang read lang ng lines, parang okay na dun yung tono, no? And of course, with the help of Direk Onat, I don't think yung chemistry kailangan i-work bilang sa amin mag-asawa eh. Kasi habang papanoorin mo naman, may intindihan niyo kung bakit. So, mas ang winork namin is yung individual characters lang. Yung chemistry with the whole family, yun yung importante. Kasi kailangan maramdaman ng audience na yung love for each other, di ba? Na parang mas mag-work yung mga, yung tema ng palabas. Mas mag-work yung mga fear. Right. As sa episode 1 pa nga lang, parang nakikita na namin yung little nuances ng yung parang galaw ni Z, iba sa affection ni Angelica. So may mga ganun na kaming napapansin. Ayun, yun nga yung pinaka-inaalagaan namin every time gagawa kami ng scenes. Right. Lalo na with direct. Pag medyo may sumobra o may nahalata o may nakulang na mga emotions, na mga nuances, lagi naman kami nire-remind. So, Okay. yun yung importante. Yun yung maganda. I'll go to KD. KD, how challenging was your role? Diba, no voice at all, it's just purely sign language and your eyes. For me, my dancing hobby just helped me a lot. Your dancing hobby, okay. And I'm also taking the FSL, who taught me how to sign language. How long did you have to learn sign languages? I think it's probably about 1 month. Wow, a month. Okay. And then, sa set, may kasama ka pa rin na nag-guide. Yes po. Okay. And how difficult, challenging was it acting with Angelica and Zanjo just using sign language? And with Mylene also? Well, I could probably say that, wow. This is my dream. Oh. Is this your first big acting break? Yes. Wow. How challenging, no, Tanya and Direk Onat, no? First big challenging break, yet no voice. Actually, when we were during the early stages of conceptualizing and writing the script, and before we brought in all the actors, ang pinakamalaking tanong talaga is, saan we find the right Eli? Kasi we know we found the right Jackie and Angge, we know we found the right Anton in Zanjo, pero yung Eli, sana mahanap natin. Yung Did he tamang audition? bata. Yes, we auditioned a lot of times. Paano ang audition process? Merong scene na pinarin sa kanila, tapos sinuruan sila ng quick, of how to do the sign language. So, maraming batang nag-audition actually for the part. Wow. And KD was the best one. Congrats, KD! You made it. Wow nga. Wow. Yun nga yung perfect term. Okay, let's begin our Q&A with our friends of the press. We begin with Glenn. Glenn, ikaw na yung unahin ko. Justin, can we hand the microphone to Glenn, please? Sorry for surprising you, Glenn. Ikaw kasi yung nakita ko dito first to personally ask the question. Ayan, syempre nakailang projects na kay Sandra at saka kay Angelica.